Jennifer sa isang magandang awitin na pandangit sa ating Panginoon. Pagpalainawa bawat isa sa atin, ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon ang heart desire ng bawat isa. To God be all the glory. Hallelujah. Amen. O rin mga kapatid ay nais ko pasalamat sa lahat ng bagay, materially, spiritually, sa ginawa ng ating Panginoon, sa tulong at pag-ingat ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, patuloy ng pag-supply ng pangailangan ng bawat isa sa atin, materially, spiritually din mga kapatid. So blessed na God provided, provide ng ating Panginoon ang ating pangailangan sa araw-araw, patuloy ng pag-ingat sa bawat isa sa atin. I'm hoping na mga sakit o karamdaman ng bawat isa, pag-pray natin yan sa ating Panginoon. Alam ko, with all my heart, God will grant it, our prayer, in the name of Lord Jesus Christ. Bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, meron pa bang magbibigay awitin o patotoo? Kung wala na, dadako muna tayo sa panalangin. I-welcome natin ang presensya ng ating Panginoon bago ibigay sa ating kapatid na si Pastor Norfield. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat Panginoon sa iyong presensya sa mga oras na ito. Maraming salamat Panginoon sa magandang panahon na binigay niyo po sa amin. Sa patuloy niyo po Panginoon sa pag-iingat sa ating kapatid sa pananampalataya na nakarating sila ng hati Lord sa bahay-sambahan Lord God. At sa mga oras din ito Panginoon sa kanyang pag-uwi mamaya Lord. Patuloy niyo po silang gabayan, ingatan, kanyang pamilya Lord God. Naman sakit, Lord, karamdaman, mayroon ng kanyang pamilya, Panginoon, lalong na Panginoon, kanyang anak, Sister Faith, Lord, na ng pusa. Lord God, I ask you, Lord, in the name of Lord Jesus Christ, Lord, right now, heal her, Lord God. Yes, Lord Jesus. Lord, alam ko po na galing na po siya, Lord God. Amen, Sakit, karamdaman, satanas, lumayas ka, wala kang puwag sa katawan, ang bawat sa amin, lalo na kay Sister Faith, Lord God, Satanas, lumayas ka. Amen. I declare in the name of Lord Jesus Christ, Satanas, wala kang puwang na manakit o magbigay ng anumang karamdaman sa bata. I declare in the name of Jesus Christ, Lord God, I ask you to your name, in the name of Jesus Christ, Amen, Lord Jesus. Ang aming Panginoon, sa oras na ito, patuloy niyo rin po, Panginoon, gabayan ang aming mamat sa buhay. Lalong-lalo na Panginoon yung mga tumutulong sa aming ministry, gagampanan. Panginoon, supply our needs, Lord. Supply mo din sa mga taong tumutulong sa amin. Ikaw ang nakakaalam kung nilalaman at Panginoon sa iyo namin, Panginoon, na binigay lahat din ang pag-igati ko sa iyo po, Panginoon, ang mayroong masamang hangarin na hindi maganda sa aming pamilya, Panginoon. Binibigay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, nakakaalam. Panginoon, patuloy niyo po kami ingatan, layo sa anumang kapanghakan, Panginoon, anumang sakit, karamdaman. Continue to shower unto us the blessing, spiritually, natural, Lord. It's everyone of us, Lord. Lord, at patuloy po, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng mas marami pang kaluluwa sa magiging yung bahay-sambahan sa tayo ng bahay-sambahan para sa Panginoon. Ito'y para sa Panginoon para maging maganda, Panginoon, ang aming pag-worship sa iyo, Panginoon, maging maayos, hindi magulo, Lord God. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang magdala ng mas marami pang kaluluwa sa iyong bahay-sambahan na aming ginagawa, Lord, na para sa iyo. Alam ko po, nandiyan po ang aming una, Lord God, katulad ng iyong sinasabi, Panginoon, sa iyong salita, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lord, maraming salamat. Ikaw nawa ang siyang aming sinusunod, ang iyong kalooban siyang masunod, Panginoon, hindi ang aming kalooban. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung anong nilalaman ng puso at isipan ng bawat sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kami ingatan, subaybayan, at turuan palagi, Panginoon, kung anong dapat namin gawin. You are our great teacher, Lord God. Ikaw po ang aming dakilang tagapagturo, Panginoon.
naway kung ano ang nilaman ng puso Panginoon siyang lumabas sa amin. Ano po Panginoon ang di maganda, ay nawa supili mo Panginoon. Yes, Panginoon, nawa ang iyong salita lamang Panginoon ang magtawid sa bibig ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang patuloy na magtanim ng bibig sa puso at isipan ng mga taong kakarinig ng iyong salita. Nawa Panginoon, alam ko po Panginoon, you have granted already my prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, we love and pray. Everybody say, Amen. purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito ay hindi po ako ang magiging speaker. Kaya bibigyan ko ng sapat na oras at panahon na ating kapatid na si Pastor Norpil. Pastor Norpil, ikaw na. Welcome. Sa tubig. Kasi yung tubig yung nagiging buhay. Tama. Tama. Dahil sinubukan natin tumakbo, lumayo, kalooban bilang tao, kalooban ng Panginoon para sa atin na pinapagawa sa atin, pinapagampanan. May naging priority tayo na hindi siya yung na-prioritize natin. Tama. Na andyan parati yung reminder. Tama. Mga nakakatuwa na nasa ganyan tayong stage pero minsan nagiging abala, sobrang pagkakaabala. Speak to God dahil 2 weeks ago, yun nga yung napanggit kanina ni Sister Jennifer sa kanyang testimony na parang paulit-ulit na lang ito sa amin. Parang lapitin dahil mahilig sa mga pag-alaga ng hindi naman masama pero kung hindi manageable may epektong Bad effect. yes, hindi maganda. Kaya yun nga nung time lang yun pati hindi man hindi na ako makapag-focus na mabantayan ng mga bata. Sunday siguro 2 weeks ago may performance meeting kami kaya pati gawain hindi man ako hindi makadali sa iba and then kami rin walang gawain dahil yung performance meeting namin all branches yun galing tayo yung mga business namin na taga Nebaisi pumunta ng Leo branch tapos kung kami nag-meeting full day Sunday ko ba Sister Jennifer umalis na Sunday kasi Saturday pa lang preparation pa lang halos wala na kami sa kakahaling tayo ka i-prepare ng mga bagay halos wala ng pahinga madaling araw ng Saturday Sunday pala no inihatid ko si Sister Jennifer 3 p.m. or 2:30 inihatid ko sa highway para maghintay ng masasakyan at yung mga kasama niya kasi may mag-anak si Sister Jennifer na namatay so Panganiban Kamsur Norte. 5,000 yung biyahe no 6. 5 to 6 ba gano'n Pwede ka naman po. yung biyahe pa naman is halos limitado lang yung nagtatravel ng yung direct ang papunta doon kaya akala ko nga wala nang masasakyan balik naman kami ng bahay around 5
5 o'clock na. Then 5:30, yung kasama niya, akala namin hindi na darating, balik na kami ng bahay. Nag-chat naman na niya na Uy, para nagano. on the way na gano'ng oras. Sabi ko, ay halos di na ako makapagpahinga. Uyat na. Ibalik ko naman siya sa highway para magkita-kita sila ng mga kamag-anak na pupunta dito kung Sunday na umaga na yun. Ilang minuto yung nakalipas naman, prepare naman ako sa pagpasok. Sunday may pasok pa, kaya sadyang Ibang parang mahirap. katuloy. Tama yung kasabihan Ibang na ayam you naman. cannot serve two masters at the same time. Tama. Kaya talaga kailangan mo ikulit sa isang buwan lang. Nangyari yung araw din lang yun sa kabukitan siguro ng mga bata. Wala kami wife ko. Nag-chat sa akin yung isa kong anak na kagat-anya yun. Yung bulbulong sister yung pusa, sabi nga niya, dumugo pa. Siisip ko pag gano'n, okay kasi dumugo. Hindi makakapasok yung rabies o microbio kung ano kung ano yan. Baliktad pala. Usually pala pag gano'ng kalagayan, mas lalong mataas yung category niya. And then, pababa pala kapag kamay, pataas. Category 3 ka agad. Mabilis kasing umakyat yung rabies. Ang pinakamahirap yan ang kwan yan sa utak. Yung magiging sitwasyon. Kaya, kung inaasahan ko na pinag-ibukas kwan pala yung na delikado. Hindi na namin nabigyan ng pansin sa pagkakaabalahan ko. May mga bagay na magandang gaganapan para sa akin personally dahil yung mga bagay na hinahangad ko rin sa trabaho na ginagrant naman ang ating Panginoon. Pero may mga bagay din na nagiging apektado. Kaya lahat naman sinasunod natin sa Panginoon na maibalik yung dating sigla. Hindi naman nawala, pero mas lalo pa. Hindi na kayaan yung ministeryo, yun yung sa puso ko. Then, after noon, lumipas yung 1 week, hindi man namin naasikaso. Pero sabi ko, i-observe natin yung pusa, yung puting maliit lang. Kahapon, sabi ko bukas, deadline muna. Wala nang problema dahil bukas na. 14 days na. Yun yung observation, 14 days. Within 14 days malalaman kung ito ba ay may rabies o wala. Sa hindi inaasang pagkakataon, biglang namatay yung puting. Puno ngayon kami ng worry. Takot. Dahil isipin mo, maliban noon, yung mga sinyales o mga sintomas, nararamdaman at nakikita sa kanya, sabi nga una doon, parang nahihilo, Masakit ako. sumasakit yung dibdib na parang hindi makahinga, tapos nasusuka, di ba, stages naman yan. Pero sabi ko, all is well naman dahil ang ating great leader, ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Although naandyan pa rin naman yung ginagawa natin bilang tao, hindi natin That's right. nagpapaksin. Buti nga, nabigyan din namin ng time siguro 6 days o almost 10 days. after 1 week, no? Nabakunahan din and then kahapon din yung follow-up, pangalawa. Kaya nung nalaman ng doktora, parang naalarma din sila kasi doon sa mismong clinic, vaccination center, private vaccination center. First time din nila na magkaroon ng ganong pasyente na may history na namatay. Yung nakakagat, ibig sabihin, nakakaalarma. Kaya sabi ko, ito yung schedule na pupunta rin dito para extra effort din para
gamot pa. Pero in our heart, alam natin, minsan bilang tao, makikita yung Pagaling. ang hina, Takot gaya ka ng din. ating Panginoon, no? Bilang tao, nakaramdam ng pagkagutom, nakaramdam ng sakit, Sakit. pagod, yun yung part na tao. Tama. Kaya bilang tao, minsan mag-worry din tayo sa kalagayan. Nag-aalala din. Pero isang bagay na kailangan natin i-display is yung authority. Tama. Na higit sa lahat, hindi tayo normal Tama. o ordinaryong tao lamang. Higit sa lahat tayo ay bride of Christ. Amen. Na Amen. sabi nga ng Bible, you can say to this mountain, Remove. Right. bundok, lumusong o lumipat. Alisin lang yung pagdududa. Tama. Alisin yung pagdududa, magkaroon and alam natin yung pananampalataya is hindi yung parang nagaya ng iba, may interpretation ng sensation, Emotion. human faith yun. Tama. Pero yung truly faith ng bride of Christ, it is a faith of isang ganun yung pananampalataya natin. And then, what is faith? Faith is a revelation. Revelation. That's right. So, alam natin, revealed sa atin na in God natin is impossible. Tama. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Then, hindi natin po pwedeng hanapin yung Diyos somewhere else. Tama. Tayo yung living word. What Tayo manifest. yung manifestation ng buhay na salita. Tama. Tayo yung buhay na Diyos. Tama. Kasi yung history na Diyos, pag tinignan mo, marami yung nadagaya. Eh, ngayon na aren't yung nasa present kapanahon na pag di mo na-recognize Tama. today in its message, di mo malalaman na meron palang mga word witness sa kapanahon. That's right. Amen. Kaya, ganun pa man, malaking pasalamat ko sa Panginoon. Ay hindi nagkukulang talaga. Totally hindi siya nagpapabaya na andyan parate. Kagalakan. Hindi man minsan tayo ganoon ka-aktibo. Pero pag dumating yung paalala ng Panginoon, muli ay nare-restore lahat yung ba natin. Amen. Even yung literal fellowship. Kaya sabi ko nga, kung yung motor ko lang may dokumento, may papel na anytime po, nasa puso ko naman, nabisitahin naman yung naga. Nag-chat ako sa group chat, sabi ko, wala man na-response. Baka hindi na interesado, kaya move on. Yung gano'n, yung nasa gano'ng kaisipan ko. Pero ngayon lang, pagdating ko dito, si Brother Joseph, original, kaya ng Panginoon, napapatuloy sila. Yun yung pagkalaman na malaman natin. Continue pa rin. Ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tapos tanong kung kailan tayo, and then Lord willing, kung sakali ay heart desire kayo, fellowship tayo ngayong katapusan. Tayo man lang, hindi man kabigatan. Tsaka tayo pag nagpi-fellowship, hindi tayo nag-aangat ng kung anong something na special na natural. Kung pumunta tayo ng Naga, kung ano yung kaya, sabi, Dala na lang. kung gusto nyo naman doon sa amin, kung ano yung kaya namin, so be it. Kung dito, komportable rin tayo. Kahit saan. Kahit saan nailid tayo ng Panginoon. Pero isang bagay maganda, magkaroon tayo ng fellowship ngayong katapusan ng August. Ano? Para naman nakakamiss yung presence ng bawat isa na tayo, wala man ibang magpapalakasan. Tayo din nangalangan naman maging kalakasan natin yung mga di natin kapamilya. Hindi ka uwi. Family affair kasi ito makalangit na pamilya. Hindi ito yung man-made family. Family na parang sa natural
Cagayan, higit pa doon. No? So, mga taga-langit tayo. Sa hapong ito, baka ng Espiritu sa Exodus chapter 12, verse 12 and hanggang 13. Sabi dito, "For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord." Tagalog, "Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga pangalan sa lupain ng Ehipto, maging tao, maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon." Sa verse 13, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. At ang dugo ay magiging sa inyong isang tanda sa mga bahay na inyong pinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo at papatay sa inyo. Pananakit ko sa lupaing Egypto." So ito yung dugo, no? Amen. In this last day, alam natin na hindi na yung blood chemistry. Tama. Hindi, yung dugo na lang ito, kung ano yung dugo na nirequired ng ating Panginoon sa Old Testament ay Holy Spirit Amen. sa panahon natin. So, repeating ng kasaysayan, history repeats itself. Amen. Ganun din yung magiging kaganapan. Kaya patuloy na nagiging magulo, wala nang, there is no other remedy except the coming of the Lord. Amen. Pero yung kung ano yung pinakang remedy, ay yun pa yung aalisin, wala nang remedyo. Wala na. Isipin mo, alam natin ang bukod tanging solusyon na lang. They are preparing for a great war. Lahat na. Battle. Nagkakaedad na yung mundo. Patungo na ito sa kanyang ending. Anything na may beginning, As an end. mayroon din katapusan. Tama. Pero yung expression lamang yung nagkaroon ng ending. And then yung lahat ng programa, lahat ng akda na Satan, yun lang yun. Mayroon literal na beginning. Tama. Kasi all that was spoken word by God ay eternal. Yes. That's Galing right. sa kaisipan ng ating Panginoon, they are eternal thoughts of God. That's right. Kahit man tayo na-express in flesh, may part tayo as eternal thought of God tayo, na andun tayo sa kaisipan ng ating Panginoon. Bahagi tayo ng ating Panginoon, Guardian of God, Seed of God. O di, walang makakapagtapos ng kasaysayan ng kung saan tayo, yung destiny natin ay pagwalang hanggan. Tama. Amen. Dito lamang yung destiny natin, yung may ending. Kaya sa tuloy, magulo na talaga kahit saan, hindi na maiwasan. Ano pa man yung mga rin natin, parang survival na lang naman tayo, no? Hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon kapag kagaya nung nasa Egypt yung Israel. Habang naandun sila, hindi pa sila nakakalabas, may provided place ang Panginoon para sa kanila. Kaya, how can we say na waiting is over kung literally, ang reality ay wala pang segregation na nagaganap. Hindi sinesegregate, sineseparate because God is a total separator. Tama.
pa man believe, especially ganoon. So ganitong kalagayan na nakikita at alam natin na hindi pa tayo nakakarating doon sa pinangako ng Panginoon. Tama. May down payment, may down payment tayo. Kagaya nga ng sinabi ko, nung dumating yung judgment para sa Egypt, hindi tamay yung nation of God, yung chosen of God na Israel. Pinili. Bakit? Hindi hahayaan ng Panginoon mangyari yan. Walang, ayon sa nabasa natin, when I see the blood, I will pass over you. So, hindi lamang ito para sa atin. Bakit? Kung ang interpretation natin is para lang sa atin ito, ay hindi magmamanifest sa atin yung pagiging worldliness at this point sa kapanahonan natin. No? Isipin mo yung last part, walang salot na sa inyo papatay, yung pananakit, lahat ng nagaganap dito. Pero while we are here in this tabernacle of flesh, hindi yun exempted. Tama. Walang exempted dahil nasa journey pa tayo. Tama. No? Kaya nga may three, God is always perfected in three. Tayo ay pinalabas, paano yung Israel pinalabas sa Egypt. Yes. Tayo naman ay pumasok sa katawan ng ating Panginoon. Yes. And then, ang pinakang finality natin is, sabi natin, come out, come in, and then may come up. Tama. Iyaakta tayo ng May resurrect, may So rapture yun yung talaga. part na remedy kung saan escape. Isanin natin itong mundong ito. Tama. Bago pa man ang isang drop ng kagalitan ng Panginoon, kaya nations are breaking, yung sinasabi Israel's awakening, di ba? Tama. So, walang ititira sa ibabaw ng bato, ng kapwa bato, Na nakatayo. hindi yan mananatiling pula lamang. Magkakaroon ng reality. Parang fulfillment. Pero asan tayo? Ganito pa lang tayo, nakikita natin, nahihirapan habang blessed man tayo. Pero isang bagay, God man at the same time. Tama. Because hindi tayo natural lang na tao. Sabi nga, kung titignan mo yung labas natin, tao talaga, walang espesyal. Tama. Pero with the presence of our Lord na nasa atin, the very life of Christ in us, Amen. that makes us yung really good. Tama. Now, so, protected tayo dyan. Tayo ay kahit nasaan man bahagi ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Yes. Sabi nga, individually, we are baptized with the Holy Ghost, Amen. collectively into a one body. Right. We Amen. are in the body of Christ. Protected tayo ng ating Panginoon. We Tama. are sealed until The day of the day redemption. of redemption. That's right. So sa hapong ito, masarap ang pagkulayan. Kaya yung gusto ko i-share na in connection sa binasa natin is yung subject natin entitled All That I Ever Loved and Ever Loved Me Will Be There. Ito kasi yung tinatanong ni Sister Jenny last time nung nandun siya. Kasi in comparison, in comparing, totoo naman yan, we are still learning dating dito. Marami pang bagay tayong natututunan sa message. Tama. Pero pagdating sa hindi natin kaisa sa paniniwala, hindi ito parang simpleng bagay lang. May i-compare mo ito sa hindi mo, walang katumbas na halaga. Yung value niya hindi mo maikumpara sa ano pa mga bagay-bagay na meron dito sa ibabaw ng mundo. Kaya
very fresh, sabi nga niyan, kakaiba yung message natin. Dahil naandun siya, yung isa sa kamag-anak niya, yung isa sa pinsan niya ay pastor din. So, syempre, as i-respect, dahil tayo naman, hindi naman tayo nililimitahan, wala tayong hindi tayo gaya ng iba na parang takot sa mga ganyan. Tayo ay malaya. We are under the leading ng ating Panginoon. Tama. Amen. So, yung footstep ng isang righteous is ordered by the Lord yan. Kaya, naandun siya, nakikinig siya ng mga testimony, and then yung tungkol sa mga exhortation ng so, basically, makikita niya na yung foundation ay hindi talaga Word of God. Makikita mo talaga, lulutang yan. Kasi kung Word of God, magkakaroon ng inspiration talaga, kukunik yan sa kung ano yung seed of representation. Sabi ko, the deep, call it unto the deep. Kaya, hindi mo man gustong parang ang dating, hindi mo man sila hinahatulan, ang nangyayari is makikita mo na hindi sila talagang ordained ng Panginoon sa ganitong level. Magkasabay. Yes. Parang they are trying na lumipad din. Pero special built creator tayo, no? Yung eagle, na walang ibang kayang lumipad sa level ng kayang liparin ng agila. And then, the more na habang umaakyat o tumataas siya, nagiging malinaw yung paningin niya. Ganoon din sa atin. More becoming clearer ng nakikita at naiintindihan natin. Kaya nga ito, pag isinyer mo, sabi niya, yung whom you ever love and they had ever loved you will be there. Something na question sa kanila because they are trying to work out their salvation. Tama. By works yun yung interpretation nila. By works sila eh. Individually, yes, exactly. Pero ang ating Panginoon, nag-set ng example na hindi mo kailangan trabahuin yung kaligtasan mo because they are freely given to you. Tama. Bakit ibibigay sa iyo ng libre? Example, bridegroom mo ang ating Panginoon. Ikaw yung bride. Hayaan mo ba na mapahamak yung iyong nobya nang wala sa ano pa mang kadahilanan? Siyempre. Kaya ang tatrabaho, even lahat ng bagay, hindi lang sa salvation, it is already a finished work to you. Ang Diyos na ang trumabaho, you are already sealed. Tapos na. Sa pamamagitan lang ng recognizing your day. Tama. Alam mo kasi hindi, sabi nga, we did not become a seed by river. We were seed. Sila gusto nilang maging seed sa pamamagitan ng pagiging born again. Yun yung difference between them and us. Sa papaanong paraan. Gusto nilang maligtas pa lang, takot silang mapahama kaya gusto nilang maligtas. Tayo man, hindi natin inaasam yung kaligtasan dahil whether we like it or not, ibibigay at ibibigay sa atin. Granted. The word kasing ganoon, yung tinatawag na we are already predestinated by God unto election. Ito yung part na madalas favorite ni Brother Diego na when we say predestination, ang magiging style, ibabalik ka sa kaisipan ng Panginoon. You will never be a word lest you are taught at the beginning. Yun yung proving ng predestination. Siyempre, lahat ng itinalaga ng Panginoon, yung nasa kaisipan niya. Or known by God. And then, the word naman na predestination, papunta doon sa election. The word election means, ito yung destiny. At hindi mo naman ito pinili. Hindi mo yan pinili. Kaya nga, pag sinabing ikaw yung pumili sa Diyos, mahirap yan. Kasi baka dumating yung testing time. Umira lang yung flesh and blood. At sa pamamagitan ng flesh and blood, nananatiling natural na tao yung panlabas. Suko na.
sasabihin mo, ay, hindi ako born again. Dahil ito yung gumagana. O di, malamang sa malamang backslide ang tawag yan. Pero sa Bride of Christ, walang backslide. Tama. Walang backsliding dahil alam mo kung sino ka. Tama. So, That's right. we did not become seed by rebirth. We were seed and therefore we were reborn. Yun yung pagkakaiba. Gustuhin mo man sa ayaw mo dahil ikaw ay may seed of representation. Kahit anong gawin sa iyo, lalabas at lalabas dahil yung law of life, let every seed bring forth its kind. Genesis 1:11-12. Yun yung uri mo eh. Lalabas at lalabas yun. So, we did not become seed by rebirth, we were seed and therefore we were born. Because we're seed and non-seed, there is nothing to be quickened. Kaya nga, no matter how they are trying, gusto nilang lumapit, kung hindi naman sila kilala, sorry, I don't know you. Maraming may great disappointment. Tama. And that day, marami yung tatawag, Lord, na Panginoon, kami ay nangaral, palayas ng mga sinapian ng mga espiritu, nagpagaling ng mga may sakit, may mga sign and wonders, pakita ng mga kababalaghan, pero hanggang dun lang. Ang hindi pa magiging disappointment pa nila nang sabihin ng ating Panginoon, sasabihin na, I will not even know you. Lumayo ka dahil hindi man lang napagawa ka ng tatangkalasan. So speaking ng ganoong kalagayan, walang ibang merong estado hindi bride. Kaya pag nalaman mo na ikaw lang yung may ganoong kalagayan, napakasarap mga kapatid. Iisipin ng iba, mapamusong. So ngayon, isang bagay na hiwaga, ikaw pala yung hiwaga na nahayag. And then, hindi na yung Christ na 2,000 years ago. Tama. Kaya ngayon, in placing na ikaw yung living word, ikaw yung atonement. Tama. Continuation ng ministry ng ating Panginoon na hindi niya natapos. Tama. Yung second coming. Because siya yung ginampanan niya is yung part na nauukol sa panahon na nakalipas na. Tama. Pero kung ang Yesterday iniisip mo, sabi nga, na naandun yung kaligtasan mo sa past, ay you are still under the strong delusion of Satan. Tama. Hindi yun yung word for your day. Tama. At ang kinakailangan, ang nire-required ng Panginoon bilang token is yung word for your day. Tama. Amen. Yun yung atonement. That's right. At yung atonement lang yun. Walang iba kung hindi yung bride of Christ na. Amen. Bakit? The way you treat the atonement, sabi nga, scriptural, ano man yung gawin mo sa pinakang kaliit-liitang lingkod ko, ay ginawa mo sa akin. Tama. Amen. Kaya nga, they are worrying. Ganoon din si Mary. Mary ba yun yung panahon ni Lazaro? Lord, kung wala ka, ay kung hindi ka sana umalis, hindi sana namatay si Lazaro. Ganon din ngayon. Maraming so-called born again na ang pinoproblema na, Lord, kung hindi ka umalis, hanggang ngayon na andito ka, malamang sa pamamagitan ng signs and wonders, hindi lang ako yung maniniwala sa iyo. Even yung mga kaninununuan, mga kapamilya, maniniwala sa iyo. Pero hindi po ganoon mga kapatid. Ang kailangan is ikaw na. Sabi nga, get the people to believe you. Hindi na yung Christ na nag-manifest 2,000 years ago. Yung yesterday. So yung napakasarap mga kapatid na malaman na all that I've ever loved and ever love you will be. So magbasa tayo ng mga quotations. Sabi dito, oh, this
really sounds good to me. When Job got in the spirit and the lightnings begin to flash and God restored to him. If he'd had 5,000 sheep, God gave him back 10,000 sheep. Bakit ganito? Si Job kasi dumating din sa testing time. Yung unang kalagayan ni Job, siya ay pinagpala. Tama. Overflowing blessing. Siya ay walang kapintasan. After God's own heart, gaya ni Juan, dahil wala kang makikitang kapintasan kay Job eh. So ito siya. Example, good example, na madaling sabi. Pero naandun si Satan na kumbaga ito yung mga pagkakataon na kung minsan nararanasan natin na may kahirapan. Bakit? Even permitted by God. Tama. Para ma-express kung ano talaga yung real you. Tama. Gaya ni Job. Sabi ni Satan, Panginoon, si Job, naglilingkod lang yan dahil pinagpapala mo. Tama. Siguro si Job may 5,000, sabi nga dito, 5,000 sheep. Daming alaga. Tapos may, if he had 20,000 goats, may 20,000 goats. Grabe. He give him back 40,000 goats. Later on ito. And if he had 10,000 camels, isipin mo may 10,000 camel. So siguro, grabe yung kayamanan. Grabe. Isipin mo si Brother Alvin, hindi nga hundreds yung mga kuwan niya. Medyo, sabi nga niya, hindi ka naman mong problema kung usaping pang-ulam lang, no? Eh siguro kahit araw-araw, grabe. no, kahit magpa-fiesta araw-araw, walang problema kay Job. Isipin mo ganito kalawak yung karami ng mga hayop. Alaga niyang hayop. Grabe. Ibig sabihin, sobrang laki din ng kanyang lupain. Lupain, malawak. And then sabi nito, but now notice, here's a beautiful picture, and God restored his 7 children back to Job. Ang kwento dito, si Job, nung dumating sa pagsubok, sinubok siya, inalis lahat. Mayroon siya. Kayamanan, pati yung mga anak, inalis na wala. Saan napunta? Yung sabi ng dito sa binabasa natin, bago natin ituloy ito, ang pinakang-worst pa nga dito, kaya minsan hindi maialis dito yung weaker vessel, no? Pero kung titignan natin, ang bride hindi designed as a weaker vessel. Hindi yan ordinary kasi we are manifesting kung ano yung attributes, katangian ng asawang lalaki. Dahil tayo ay one body. May isa tayong kaisipan, one mind. One mind. We are His flesh of His flesh, and we are bones of His bones, light of His light. That is why wala tayong ganoong kalagayan. Ini-example lang natin sa natural standpoint, pag hindi ka talagang totally sold out sa message, ang kalagayan ng babae, taliwas. Parang taga-usig pa minsan. Eh sabi dumating sa point na sabi ng asawang babae, tignan mo yung kalagayan mo, naghihirap ka na. Sampaon mo ng Diyos mo. Ay, tignan mo yung katawan mo, sugat-sugat. Kasakit na. Nawala pa yung mga anak mo. Wala na. Pangmutya na. Patay na. Wala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Sumpain mo na yan. Inspirado. Mamatay ka na rin. Pero hindi ganun ang Panginoon. Kung hindi ganun ang Panginoon, ganun din ang anak ng Diyos na mga Panginoon din. Sons and daughters of God, we are co-equal with God. In spirit and in nature. Bakit? Isa lang naman yung representation natin. Tayo yung minamanifest lang natin kung saan tayo galing. Diba? Kaya yung flow, yung tinatawag nitong sabi nga, nag-descend lamang, na-express sa iyo yung Panginoon. It is God all descending. So ngayon, yung mga nabanggit natin na nawala, dinobli lahat ng Panginoon. At yung mga anak niyang nawala, sabi niya dito,
never give him twice as many. He just give him the same amount. His 7 sons and daughters, I think it was restored. His 7 sons and daughters back to him. Praise the Yung Lord. nawala na anak, hindi man dinoble, pero ibinalik. Tama. Bakit? Anak ni Job yun. Hindi man talaga mawawala yun. Never double them, never give some more, but he restored them to him. Did you ever think about where they was at? They was in glory. Yun yung isang bagay na maganda. Nawala, matay yung anak, pero ibinalik kayo. Bakit? Naghihintay na lang kayo doon sa glory, sa kaluwalhatian. Kaya, pag wala kang revelation, you are still worrying, nag-worry ka para sa loved ones mo. Saan mapupunta after this life is over? Pag namatay na. Saan nga ba talaga? Yung iba, ang kailangan i-respondo mo, pag-pray, Padasal. ganoon, padasal. Wala nang magagawa ang mga bagay ng gano'n yan. Hindi masusulan nyo ang Panginoon sa ganung bagay. Hindi po pwedeng ganoon. And then sabi nito, did you ever think about where they was at? They was in glory waiting for him. You see it? Because he was a father who believed in God. Hindi man sinabi na yung mga anak ni Job naniwala o nanampalataya sa Diyos. Ang sinabi lang ng prophet, he was a father who believed in God. Siya yung atunan. Tama. And offered the prayer in support. And upon the basis of the shed blood, and God had saved them upon the basis of the shed blood, God had saved them. Siya yung Savior. Sa pamamagitan lang niya. Tama. Hindi na nirekwad, di na tinignan ng Panginoon. Baka ito, mahilig ito sa mga bagay na nauukol sa mundo. Baka ito mga lasinggeri yung anak ni Job. Ay hindi papasa ito kasi individual affair tayo dito. Di ba? Baka mamaya ipacheck pa kay San Pedro. Pedro, bago mo yan palipat mo sa langit, tignan mo muna yung At may hangover. yung kaniyan. Baka malisutan tayo. Nagdala pa ng inumin dito. Hindi ganoon yung Panginoon. Sabi, because they had a faithful father. Faithful lang yung father. And was waiting for him across the shadows over yonder. That's what we need. Waiting on the other side. Because they come through the shed blood. The walkway. The welcome back home again. Come to God. Sa pamamagitan mo, kaya sinabi ng ating Panginoon, minsan, I am the way, the truth, and the life, and no man can come to the Father maliban sa akin. So ngayon, sasabihin ko din sa kanila, walang makakapunta, walang makakalapit sa Ama maliban ilapit muna sa iyo. At ang lahat ng ibinigay ng Panginoon, sigurado, all that you ever love will be there. Bakit? Ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi na nila kailangan trabahuin, hindi na nila puproblemahin yung mga bagay na problema ng iba. Bakit? Specially designed people ka. Tayo. God, let your faith come to the spot where it will react. There was Job of the Old Testament when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. Talaga ito si Satan, talagang false accuser parami. Ganun naman. Kaya makikita mo, sometimes, iniisip natin, ano ba yung mali sa buhay natin? Walang mali. Walang mali dahil perfecto yung pagkaplano sa atin ng Panginoon. Lahat na yan ginawa ng Panginoon, privilege na ang binibigay sa atin na tayo maranasan lang yung bagay na ganito. Because of the law of contrast, how can we appreciate good things kung yung mga bagay na nararanasan natin ay hindi natin naranasan? Tama. So, paano yung glory? Masasabi natin na mas maganda kung hindi natin naranasan yung paghihirap. Kaya yung nagsasabi na wala na anyang hinihintay pero walang nabago,
Mahirap. Nagbibigay ng false hope. Diba? Mahirap. Bakit? Sabi nga natin, may law of contrast. May batas ng pagkakasalungat. Tama. Hindi naman po pwedeng pag-isahin yung light and nights. Yung light. Magkaiba sila eh. Liwanag at No dilim. matter gusto mong i-reconcile, pag-isahin, hindi sila po pwede. Pag dumating yung liwanag, layas yung dilim. Dilim. Hindi po pwedeng yung liwanag, kakainin ng dilim. Never in that, sa ganoong kalagayan. Hindi magwawagi. But Job knows that he had not sinned. Kaya yung scripture na neither born of God does not commit sin, ganoon, even si Job. John Satan, you are a sinner. Just one. Isumpa mo na. Sumpa mo yan, Diyos. Para matapos na ito. Eh, sabi ni sa hindi po pwede. Alam ni Job na he that born of God does not commit sin. Alam ni Job na anak siya ng Diyos. No. Kaya hindi siya magkakasala. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there. That was God's requirement. That's all God's required was a burnt offering and a confession, and Job done those things. So ginawa lahat ni Job. Still Job stood fast, for he knew that God, well, he was certain he was God, for he had talked to him. Ito yung mahalaga. Kapag alam mo na Diyos yung na-met mo, may resting place ka. Tama. Alam mo na Diyos ang nakausap mo, hindi tao. Diyos ang nagbigay sa iyo ng assurance, pangahawakan mo yan. Kung ano man yung pinangako niya, expect it na mangyayari. Aasahan mo yan. Kaya sabi dito, he searched down and found out, I made every burnt offering. I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended, perhaps maybe they did secretly sin in their heart. So I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong. Siya na yung pumatayo. Tama. Marahil may mga gawain tama, lalo sabi ko nga, dati kanuna ako patay. Ngayon ang ginagawa ko hindi naman tungkol sa kaligtasan. Ay, worrying na lang doon sa mga bagay na mapalayo sa aksidente. Dahil alam ko na they are my part. Being a part na aking sarili mismo, alam ko na kung anong meron ako. The same faith, may faith din sila. Kaya paano din sila, sabi ko nga, the way na kung paano mag-testify, even yung sister wife natin, alam natin, reflection na lang natin yun. The same faith. The same revelation din yan. At you are no longer twain. Diba? But one. Iisa. Ganoon din ang relasyon natin sa ating Panginoon. Oh God, when a man keeps what God said, do, he is certain he is God. He has to answer. Faith calls him on the scene every time. When you've done what you know is right, when you've met his requirement, when you confess and made right, and done restitution and laid it before God, I don't care how silent he is. Kaya minsan akala ng iba, there is a silent God. Tawagan niya ako ng tawag, hindi mo nagre-response. Ang faith mo na ang magre-react niyan. It was already given unto you. Naandyan na lang sa iyo. Kaya, yung works, sometimes nakakala natin na saan ba tayo nagkamali, walang pagkakamali. Sabi dito, now Job believed that the oldest book in the Bible i-jump natin dahil makakuan. Sabi dito, if we had people today, if our mothers and fathers was that concerned about our children, instead of turning them out here on the street with some little cigarette smoker and out of these rock and roll parties and things the way they go, if we had them at home and praying for them in prayer meetings, it would be a lot different world. Ganoon na lang. You had to make a good atmosphere. If it was work on you, kung nag-work sa iyo,
mag-work din yan sa kanila. Kagaya nga nung kay Happy Right, di ba? Napaka-impossible na kinalugdan ng Panginoon si Happy Right. Na-met niya yung messenger ng Panginoon. Sa pamamagitan ng messenger ng Panginoon, ipinalam sa kanya na Happy Right, ask what you will. Bibira. Hindi lahat na ganun opportunity na binibigay ang Panginoon. Only sa kanyang mga elected life. So, walang iba tayong heart desire. No? So, yung expression na we have to create the same atmosphere. Yung unseen force natin, yung faith natin, ibinibigay na lang natin sa kanila na hindi na tayo yung gagawa. And then, kahit sila hindi yung gagawa, ang Panginoon ang gagawa. Isipin mo, unbeliever yung mga anak ni Happy Right. Nakita ngayon ni Happy Right, una, may kapamilya siya na paralisado, may makalakad. Nakita niya yung kalagayan, alam niya yung kalagayan. Sila ay salat sa pananalapi. Siya ay mahirap. Kung pwede niyang hilingin una yung kagalingan doon sa kanyang kapamilya na di makalakad. Kung pwede rin siyang humingi ng house in lot. Mga humingi ng Panginoon. Pero ano yung hindi nihatira na ano yung dalawang anak na nagtatawanan. That point, ang talagang ang Panginoon hindi ka burnt offering. Hindi naman yung sinabi ni Hatiret maligtas ng doon yung anak niya. Kung hindi yung expression na lang dahil ibinigay na yun sa kanya. Yun yung talagang connection ng authority. Na nagkaroon na lang ng expression pero they are already saved. Bakit? Alam ng Panginoon na part ni Hatiret yun. Kaya nga nakita ni Hatiret yung dalawang yung anak. Ang hiningi na ni Happy Right, yung kaligtasan, yung expression na andun, nakita ng Panginoon sa Happy Right. Kaya ask what you will, and it shall be given unto you. Kahit gaano ka-imposible. Kaya yung para sa iba na nililimitahan nila, hindi mo kailangan limitahan. Sa umpisa nga, nag-work na sa iyo, wala ka man ginawa. Pinili ka lang ng Panginoon. Inilagay ka ng Panginoon sa kung saan niya gustong ilagay ka. At yung kalagayan mo, ikaw yung naging apple of the eye ng Panginoon. So, ganoon din yung magiging kalagayan. I-claim mo sila, sa akin sila, Panginoon. Kaya, kung ano yung bahagi mo, ay tiyak, nirecognize ng Panginoon yan. At ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So, hanggang dito na lang, God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Lord, hallelujah. Salamat sa Lordin sa mensahe, sa napakagandang mensahe na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya magsilbi na aral sa bawat isa, nagtalim sa puso at isipan ng bawat isa. Ang mamahal natin sa buhay, mga kapatid, ay pakakapinig din natin sa pagkakaroon. Narating sila sa Panginoon. Minsan nag-aalala talaga tayo, no? Dahil bilang isang tao, ayaw natin na maranasan ng ating mamahal sa buhay yung mangyayari sa ibabaw ng mundo. So, there is nothing impossible with God. Kaya nga, manilingin natin sa ating Panginoon, alam na ating Panginoon kung anong nilalang nating puso at isipan. So, naroon din sila, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. So, Diyos na lang ang gagawa niya ng paraan. Basta ang tanging tungkulin natin ay ipangaral ang mensahe sa uling kapanahonan, preach the word, to the work of an evangelist. Amen. Bilang mangaral, tagapagturo, bilang buhay na salita, bilang liwanag. Diba? Ating Panginoon siya yung liwanag, tayo rin yung liwanag sa uling kapanahonan. So, sa oras na ito ay napakasarap ng mensahe na ating
pakinggan sa mga oras na ito na tunay na dakila ating Panginoon. Na nawa, magsilbi itong inspirasyon sa bawat isa sa atin na mawala, maalis sa ating puso at isipan yung pag-aalala. Yung worry natin na Amen. matanggal sa atin. Na huwag na tayong mag-alala, just move forward ahead, patuloy lang tayo. Bigyan natin lahat yan sa ating Panginoon na siya nang bahala. Sa importante, patuloy lang tayo. Yung kalooban ng Diyos ay patuloy nating gampanan. Yes. Yun lang ang gawin natin mga kapatid dahil sa huling kapanahon talagang very deceiving. No? Ang the spirit of Satan always na penetrate niya talaga na madeceive tayo. Pero the elected, amen, ay hindi yan madideceive. Amen. Hindi tayo madadaya mga kapatid. Alam natin ang ating kalagayan, yung standpoint natin. Hindi tayo madadaya. Katulad din ng ating Panginoon, minsan din na tinutuligsan ni Satan. 3 beses din siya di ba, tinem? Di, palibasa siya yung buhay na salita. Amen. Napagtagumpayan niya yung mga temptation ni Satan. Katulad din natin, bilang bahagi ng kanyang tawan, bilang bride of Christ, ay mapagtatagumpayan natin lahat ng mga temptation ni Satan. So, sa mga oras na ito, let us pray sa bilang pagtatapos ng gawain natin sa mga oras na ito. Salamat tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa muli, maraming salamat po sa mga oras na ito, sa mensahe na aming napakinggan. Ikaw po ang bugod tanging nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ikaw nawa ang magtanim ng iyong salita sa puso at isipan ng bawat taong nakapaganig ng iyong salita, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang nakakaalam kung sino-sino ang para sa iyo, Lord God. Kasi bago pa atin sa liputan, kami po ay nasa isip mo. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang patuloy na maggabay sa bawat sa amin at sa mga oras ding ito, Panginoon, paspasan mo ang pagkain na aming kakainin sa mga oras na ito na maging kalakasan ng bawat isa. Lord God, ikaw patuloy mag-ingat pa rin sa bawat sa amin sa uuwi patuloy niyo po silang gabayan, ingatan sa kanilang pag-uwi. Panginoon, maraming salamat. Continue to shower unto us the blessing, natural, spiritually coming from you. At ito'y hiling ko, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo, naming Diyos at Pagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Lord God, pasok sa ating gawain.